Tuloy ang pagsasaayos ng simbahan ng St. Apostle Church sa San Jose del Monte, Bulacan na gumuho noong Pebrero. Sa kabila nito, may ilang aktibidad na nakalatag doon ngayong Semana Santa. Yan ang ulat ni Viel Custodio. February 14, Miyerkules ng Abo. Gumuho ang ikalawang palapag ng St. Apostle Parish Church sa Tungkong Mangga, San Jose del Monte, Bulacan. Mahigit 50 ang sugatan at isa ang namatay sa insidente. Nung gumuho kasi yun, nahandito po ako sa may labas noon. Doon ako nakapwesto, nakaupo. Tapos nagulat na lang ako kasi biglang may tumunog. Kasi ano na yun pinupunasan na ako ng abo. Tapos bigla na lang naglagapak, tapos bigla na lang nagtakbuhan yung mga tao, tapos hindi na nila alam kung saan sila pupunta. 2 linggong pansamantalang inihinto ang misa sa loob ng simbahan at idinaos muna ang misa sa multipurpose hall. Sa ngayon, ito na ang kalagayan ng simbahan. Binaklas na ang magkabilang gilid ng ikalawang palapag. Wala na rin ang bakas ng inaanay na kahoy. Ayon sa kura paroko ng simbahan, marami ang nagpaabot ng tulong para sa rehabilitasyon. Gusto ko magpasalamat unang-una sa aming bishop, si Bishop Dennis Villaroco, dahil very supportive siya nung nangyari yon nung Ash Wednesday. And yung pagtulong din sa mga nasaktan. And siyempre, hindi ko rin makakalimutan yung aming local governments, sino mayor, tsaka yung sa governor, Panlalawigan. Very supportive naman sila sa mga nangyari. And siyempre, yung mga kaibigan, kumpare, lahat naman yung kaibigan, yung mga brother priests ko. Kasi sila, very supportive doon sa nangyari. At nagpapadala rin ng mga tulong. Lalo tigit yung mga nasa vicariate, within the vicariate namin dito sa San Jose del Monte. Hands-on din ng city government ng San Jose del Monte sa pakikipagtulungan sa simbahan. Isinama na sa rehabilitasyon ng entrada para maging handa sa dagsarang tao. Nito lamang linggo ng palaspas, dinagsana ng mga mananampalataya ang naturang simbahan. Isinara ang kalsada sa tapat ng simbahan dahil sa dami ng dumalo sa misa. For tonight, meron kami tinatawag na Tenebre. Yung Tenebre, yung after the Mass, unti-unting pinapatay yung lights para at least for yung symbolism of darkness dahil nga yung nalalapit na pag-alala natin sa yung passion of our Lord Jesus Christ. Tomorrow, yung institution of the Eucharist, kaya gagawin namin yon 6 o'clock tomorrow night, plus yung washing of the feet. Mayroon ding Easter Vigil at salubong sa Easter Sunday. Nag-anyaya naman ng San Jose del Monte LGU para sa isinasagawa nilang pilgrimage activity ngayong Semana Santa. Sabi ko nga, itong mga simbahan na ito yung mga magaganda at saka talagang may mga special events during Holy Week. So, nandiyan na, number 1, yung St. Peter's the Apostle Church sa Tungkong Mangga. Nandiyan din ang aming St. Joseph the Worker Parish Church sa Poblacion. May San Lorenzo Ruiz sa Pleasant Hills. Andyan din ang Padre Pio Mountain of Healing at iba pa. Tunay na nananatiling aktibo ang mananampalatayang Katoliko sa mga banal na okasyon kagaya ng Semana Santa. Hindi matitinag ng alinmang sakuna o trahedya ang tibay ng pananampalataya. Viel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.